Hi, blessed kids! Good afternoon! Ayan, welcome ulit sa ating online class. At bago tayo magsimula, tayo po ay tumayo. Ayan, tayo po ang kids at tayo po ay mag-pray. Okay, so sundan po ng blessed kids ang ating prayer dahil po ang ating prayer ay isang awitin. Okay, tara, let's pray. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Ayan, amen. At next naman ay ang ating alphabet song. No? Yan, tayo ang blessed kids. Tayo ay kakanta ng ating alphabet song at sasayaw. Each little letter in its place has a very different face. All in a row, their places set. We know them as the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and X, Y, Z. How many words, both great and small, will I be able to recall? Letters make names as well, you see. Jesus is best of all to me. He's the one who died for me, so from sin I could be free. You will want to know him too. You will find his word is true. Yay! Very good. Ayan. At tayo naman ay maupo na po ng maayos. Okay, upo na po ng maayos ang blessed kids at makinig na kay teacher. Okay, may tanong si teacher, what is the weather today? Ano po ang panahon natin ngayon? Pwede po bang tingnan ang labas? Tingnan, maaraw po ba? Maaraw po ba? Maulan? Maulap? No, ano pong nakikita ng blessed kids? Ang weather ngayon ay maulap o sa English ay cloudy day. No, sabihin nga po, it's
a cloudy day, no? So medyo maulap, hindi naman na po maulan pero maulap dahil may bagyo po sa ating bansa ngayon, no? At ngayon nga ay may mamimit tayong bagong animal friend. Ayan. So kahapon, nung nakaraan, ang huli nating nakilalang kaibigan na animal ay sino po? Si Sandy Sunfish. Ngayon naman may bago ulit tayong kaibigan na makikilala. May hula ba ang Blessed Kids kung anong klaseng animal? No, baka aso. No, o kaya ano pa bang animals? Pusa. No, baboy. Pero tingnan natin, anong klaseng animal kaya ang ating makikilala ngayong araw? Ayan. Alam niyo po ba kung ano yan? Ang tawag po dyan ay fox. No, fox. Teka lang. Para makita. Ayan. So, meron po tayo mga fox dito sa ating screen. Ang cute, no? Mukha silang dog. No? Mukha silang dog, parang cat. No? Pero ang fox po ay isang wild animal. So, mabangis po ang mga fox. Ayan, no? Sila ay naninirahan sa forest or sa mga bundok. Ayan, no? Tingnan nyo to. Natutulog pa siya sa parang kuweba, no? Ng bundok. So, yan ang mga fox. Ayan, no? Tingnan mo to. Para siyang, tingnan nyo yung mata nitong isang fox na to. Parang nanghuhuli siya ng kanyang pagkain. No? Ganyan yung itsura nila. Ito, baby fox pa to eh. No? Medyo maliit pa. Ang cute-cute. Ito, malaki na to. No? Kaya nilang umakyat sa mga bundok-bundok or kuweba. Yan ang fox at magaling silang manghuli ng kanilang pagkain. No? So, ang ating animal friend nga ngayon ay isang fox. At ang kanyang pangalan ay, ayan, siya si Felix Fox. Okay, sabihin nga po ng Blessed Kids, Felix Fox. No? Tingnan nyo yung picture. Tingnan natin ano kaya ang nangyari sa istorya ni Felix Fox. Kung handa nang alamin ng Blessed Kids, pwede po bang umupo ng maayos? No, ang mata ay sa screen lang, no, sa pinanonood lang po, at ang tenga ay makikinig para maintindihan po natin ang story ni Felix Fox. Kung ready na, tara, panoorin na natin. Si Felix Fox ay mayroong matalik na kaibigan. Siya ay si Flip Fox. Isang araw, niyaya ni Flip Fox si Felix Fox to go fishing. Felix Fox, tara, let's go fishing! Sige, Flip Fox. Gusto ko ring mag-fishing. Kailan tayo aalis? Let's go now, Felix Fox! Okay, Flip Fox. Meron akong magandang fishing rod o pamingwit. Uuwi muna ako para kunin ito. Okay, Felix Fox. Basta magmamadali ka Huwag ka nang pupunta kung saan-saan at bumalik ka rin kaagad. Palagi ka kasing lumiliko at hindi ka dumediretso sa dapat mong puntahan. Sure, Flip Fox. I will come back right away. Ngunit nang pauwi na si Felix Fox, umupo muna siya at nagpahinga sa ilalim ng mataas na pine tree. Ay, ang sarap dito sa ilalim ng pine tree. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa isang puno kung saan pinagmasdan niya ang isang pugad ng ibon. Dumaan din siya sa batis at nagpalukso ng mga bato sa tubig. Pagkatapos ay saka palang umuwi si Felix Fox upang kunin ang kanyang fishing rod at nagtungo papunta kay Flip Fox. Pero sa kanyang paglalakad, si Felix Fox ay nakakita ng palaka. Hanggang pumasok ito sa loob ng isang kuweba at nawala. Ngayon ko palang nakita ang kuwebang ito Kaso, naghihintay pala sa akin si Flip Fox. Pero, sige, saglit lang naman. Papasukin ko muna itong kuwebang ito. Si Felix Fox ay walang nakita sa loob ng kuweba kaya siya ay lumabas at tumalon muli sa sapa. Si Felix Fox ay nakakita ng puno ng blackberry. Wow! Blackberry! Meron na kayang hinog nito?
Ito, mukhang hinog na. It's so yummy! Here's another one! Hindi na malayan ni Felix Fox na ang layo na pala niya mula sa lugar kung nasaan si Flip Fox. At sa dami niyang nakaing blackberries, kumalat ang kulay nito sa kanyang mukha. Tapos, pagkakita niya sa kanyang buntot, puno na ito ng matitinik na halaman. Kaya naupo si Felix Fox at sinuklay ang kanyang buntot upang tanggalin ang mga ito. Ay, nahihiya ako na malaman ni Flip Fox ang mga ginawa ko. Sinabi ko pa naman sa kanya na babalik ako agad. Bakit hindi ko ginawa lahat ng sinabi ko? Anong sasabihin ko kay Flip Fox niyan? May isang crow na dumating at sinagot si Felix Fox. Sabihin mo kung ano ang totoo. Dapat tayo ay laging magsabi ng totoo. Pero nahihiya ako na malaman ni Flip Fox ang mga ginawa ko. Ano bang ginawa mo? Hindi ko kinuha agad yung fishing rod. Hindi ko ginawa yung mga sinabi kong gagawin ko. Tama ba yun? Hindi. Magiging tama ba yun kung magsisinungaling ka sa kanya? Siyempre, hindi. Pero hindi ko naman kasi sinasadya. Kasi ang sarap nung hinog na blackberries. At isa pa, Hindi tama ang ginawa mo, Felix Fox. Dapat tumupad ka sa inyong usapan ni Flip Fox. At isa pa, ang pagsisinungaling ay mali. hindi ko naman gustong magsinungaling. Hindi ko lang sasabihin kay Flip Fox kung ano ba ang totoong nangyari. Kung hindi mo sasabihin kung ano ang mga totoong nangyari, yan ay pagsisinungaling pa rin. Alam mo ba yun? Oo, alam ko na mali iyon. Pretending to tell the truth is also lying, Felix Fox. Simula ngayon, hindi na ako magsisinungaling. Magsasabi na ako ng totoo. Magmamadali na akong bumalik kay Flip Fox at sasabihin ko sa kanya lahat ng nangyari. Siguradong may oras pa naman kami para mag-fishing. Tama ka, Crow. Ang pagsasabi ng totoo ay palaging tama. Kaya, blessed kids, lagi nating gagawin kaagad ang ating mga sinasabi at laging magsasabi ng totoo. And this is the lesson we learned from the story of Felix Fox. Ayan, ang ganda ng story ni... Saan ako? Wait, ayan. Ang ganda ng story ng ating kaibigang si... Ayan, si Felix Fox. No, ngayon may mga tanong si teacher sa Blessed Kids kung naintindihan natin ang story ni Felix Fox. Okay? Ayan. Una, ayan, lumabas na agad yung sagot. Sino ang ating bagong animal friend? Si Felix Fox. No? Ulitin nga po, ang bago nating animal friend ay si Felix Fox. Sino ang kaibigan ni Felix Fox? Yung friend niya na isa pang fox. Sabihin nga po, si Flip Fox. Flip Fox. Okay. At ano dapat ang gagawin ng magkaibigang fox? Ano yung gagawin nila, no? Nag-inaya ni Flip Fox si Felix Fox na fishing o mangisda. No? Alam niyo ba yung pangingisda? Nakakita na ba kayo ng mga nangingisda sa ilog, sa dagat, sa sapa? No? Nanguhuli sila ng mga isda. Yan po ang fishing. At yun ang gagawin ni Felix Fox at ni Flip Fox. Sunod ay, ano po ang kukunin ni Felix Fox sa kanilang bahay? Diba pumayag siya, no? Sabi niya, o sige, tara, mag-fishing tayo. May kukunin ako sa bahay. No, ano yung kukunin po niya? Yung pamingwit. No, may pamingwit daw kasi si Felix Fox.
Kaya kukunin niya yon sa kanilang bahay. At ang English ng pamingwit ay fishing rod. No, yun yung narinig natin kanina, fishing rod. So yun po ay pamingwit, no? Fishing rod. Ayan, ano ang mga ginawa ni Felix Fox nung siya ay pauwi? 'Di ba kukunin niya na yung kanyang pamingwit sa bahay? Pero bago niya makuha yung pamingwit, may mga ginawa siya. Kahit na ang sabi niya kay Flip Fox ay magmamadali siya. No, hindi na siya kung saan-saan pupunta. Pero may mga ginawa pa din siya at kung saan-saan pa din siya pumunta. Una, sabi dito, umupo siya at nagpahinga sa mataas na pine tree. No, sa mataas na puno ng pine tree. Umupo siya doon, nagpahinga-hinga siya doon, no? Gaano kaya siya katagal nagpahinga doon? Diba? Naghihintay sa kanya si Flip Fox. Next naman, pumunta ulit siya sa isang puno at pinagmasdan niya yung isang pugad doon sa taas ng puno. Nakakita na po ba kayo ng pugad? No, yung may itlog ng ibon. Siya tiningnan niya yung pinagmamasdan niya. No? At sumunod ay nagpalukso ng bato sa tubig. Alam niyo ba yung pag nagbato kayo ng bato sa ilog o sa sapa, 'di ba? Tumatalbog-talbog 'yon. Yun, naglaro pa ng ganun si Felix Fox bago niya kunin ang kanyang pamingwit o yung fishing rod sa kanilang bahay. Pero ang promise niya kay Flip Fox, 'di ba? Magmamadali siya. Pero hindi niya ginawa, ang dami niya pang ginawa bago siya umuwi ng bahay. Pero nakuha naman niya yung kanyang fishing rod. Ang dami niyang ginawa muna bago niya pa nakuha sa bahay nila. At nung pabalik na siya, dala-dala niya na yung pamingwit, no? Ayan. Nung pabalik na siya kay Flip Fox, kasama yung kanyang pamingwit, ano yung nakita niya sa daan? No, yung tumatalon-talon. Yung kulay violet dun sa video. Yung kulay purple. Ano yung tumatalon-talon na yun na nakita niya? Isang palaka o yung frog. No, ang English po ng palaka ay frog. Nakakita siya ng palaka at sinundan niya yun. No, sinundan niya yung palaka. Ay, yan. Sinundan niya yung palaka at pumasok nga yung palaka sa isang kuweba. No, yung kuweba na yun, pagpasok ng palaka, pagsilip niya, nawala na yung palaka. Kaya sinundan niya yung palaka, no, pumasok din siya sa kuweba. Kaso nakita niya na nawawala na yung palaka. Kaya lumabas na siya ulit. Paglabas niya, nakita niya yung puno ng ito. Ayan, anong puno ang nakita ni Felix Fox paglabas niya? Yung kinain niya, puno ng blackberry. No, yung blackberry, bilog-bilog yun na prutas, no, matamis, pwedeng maasim, pero pag hinog matamis yun. No, yun yung puno ng blackberry. At kumain nga siya ng kumain. Sarap na sarap siya. Siguro sobrang tamis ng blackberry na yun, no? Kain siya ng kain ng blackberry at yung mukha niya punong-puno na nung kulay ng blackberry. No, nagkalat na sa mukha niya. At hanggang sa napansin niya na, ayan, ano ang nakita niya sa kanyang buntot. Yung buntot ni Felix Fox, habang nung nakita niya, ala, ang dami ko na nakain. Punong-puno na ng kulay yung mukha ko. Tapos pagtingin niya sa buntot niya, merong mga matitinik na halaman. Di niya na malaya, no, natusok na pala yung buntot niya ng matitinik na halaman. No? At ano ang ginawa niya? Kumuha siya ng suklay. Anong ginawa niya sa suklay? Anong ginawa? Sinuklay niya ang kanyang buntot para matanggal ang mga tinik sa kanyang buntot, no? So, yun ang nangyari. At nung tinatanggal nga niya, nag-iisip siya ngayon na ano kayang sasabihin niya sa kanyang kaibigan na si Flip Fox. Kasi sobrang tagal nang naghihintay ni Flip Fox sa kanya. No, sabi niya, kukunin niya lang yung pamingwit, pero ang dami na niyang ibang ginawa. No? Sabi niya lang niya sa sarili niya, nahihiya ako.
nahihiya akong malaman ni Flip Fox yung mga ginawa niya. 'Di ba? Pero may dumating na, ayan, anong hayop ang dumating para kausapin si Felix Fox habang sinusuklay niya ang kanyang buntot? Anong hayop yon? Yung habang nag-iisip siya, nahihiya siya kay Flip Fox, hindi na lang niya sasabihin ang totoo, hindi niya sasabihin kung ano yung mga nangyari kasi nakakahiya. No? May dumating na isang crow na ibon. No, yung crow, isang crow na ibon o yung uwak. No, yung English ng uwak ay crow. So, ang sabi sa kanya nung kaibigan niya, tama ba 'yun, Felix Fox? No, hindi mo magsisinungaling ka kay Flip Fox? Pero ang sabi ni Flip Fox, hindi naman ako magsisinungaling. Hindi ko lang sasabihin kung ano ang mga nangyari. Pero sabi nung ibon ay, ganun din yun. Pag hindi mo sinabi ang iyong mga ginawa, ikaw din ay nagsinungaling. No? So dapat pala, hindi daw nagsisinungaling. At dun, naisip ni Felix Fox na, oo nga, dapat hindi siya magsinungaling sa kanyang kaibigan. Sabihin niya ang dahilan kung bakit siya late na nakabalik. No? Dapat sabihin niya yung totoong nangyari, yung mga pinaggagawa niya sa kanyang kaibigan na si Flip Fox. Kayo ba, blessed kids, nasubukan nyo ng magsinungaling? Yung hindi sabihin kung ano yung mga nangyari? Nako, dapat po ay sinasabi natin no, kung ano yung mga totoong nangyari, yung ating ginawa. No, kasi yun po ang mas nakakabuti. No, kailanman ang pagsisinungaling ay hindi nakakabuti. No, akala lang natin pero hindi po tama iyon, no? Ayan, sabi nga sa Bible, eto galing to sa Bible. Sabi rin ni Jesus o ni God, speak every man truth with his neighbor. So, dapat daw, lagi tayo nagsasabi ng totoo, lagi tayong tapat sa ating mga ginagawa at sinasabi, no? Lalo na sa ating mga kaibigan, kapitbahay, no? At sa ating pamilya. No, dapat daw kung ano lang ang totoo at tapat, yun ang ating sinasabi at ginagawa. At syempre, lalo't higit sa ating Diyos, no, kay God, no, kay Jesus. At sa totoo lang ay alam naman ni Jesus kung ano ang katotohanan, kaya huwag tayo magsisinungaling kay Jesus. Okay? Naintindihan po ba ng blessed kids? At ito ay galing sa Ephesians 4:25b. Ulitin nga natin, speak every man truth with his neighbor. Ephesians 4:25b. Okay, so yan, kakabisaduhin po ito ng blessed kids. Ayan. Okay, so bago tayo magpatuloy, i-sound muna natin ang sound ni Felix Fox. No? Ang pangalan ni Felix Fox ay nagsisimula sa letter, alam po ba ng blessed kids kung anong letter po ito? Ano pong letter ang nakikita nyo sa screen? Ito po. Yan ay letter F. Sabihin nga po, F. Letter F. Tingnan po yung labi ni teacher. F. No, yung dalawang ngipin parang nakasabit dito sa lower lip o sa labi natin sa ibaba. Lower lip, sorry. F. F. Okay, ganyan po ang ating letter F. At ang sound o ang tunog ng letter F ay ayun, no? Medyo may hangin ng kaunti habang nakasabit yung dalawang ngipin natin dito sa ating labi sa ibaba. Okay, so ganito po, no? Ang ating kaibigan nga ay isang fox. No? Kaya sasabihin natin ay, Fox reads.
At ang letter nga po ng ang pangalan ni Felix Fox ay nag-uumpisa sa letter F. Kaya naman, F reads Okay, isa pa po. Sabayan po si teacher ha. Sumabay po ang Blessed Kids. Fox reads F reads Okay. Practicein po ito ng Blessed Kids. Dapat po makabisado po ito ha. No, dire-diretso po, walang putol. O ulitin nga natin. Fox reads F reads Okay. So yan ang ating sound ng letter F. Okay, tandaan po, ang ating letter name ngayong umaga, ngayong araw ay letter F. At ang sound ng letter F ay Okay, nakuha po ba? Patulong tayo kila mama at papa ha sa pagsasound po ng letter F. Ayan, ngayon, pwede po bang buksan ang inyong mga module? Ito po, yung module. Ito ang module ng Blessed Kids. Teka. Wait. Ang module, punta po tayo sa page 27. Wait lang po Ayan.